Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng iskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang umiibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po nung sa bandang dulo ng Ebanghelyo na sinabi ni Kristo doon sa iskriba. Sabihin nyo nga po, iskriba. Sa English, no, yung scribe. Sila po yung eksperto pagdating sa mga batas. Okay? So yung kumbaga, constitution noon, mga batas na dapat itinuturo at dapat sinusunod. Pero itong eskribang ito, sa kanyang pananaw at sa kanyang katalinuhan, memorize niya yung 613 na batas na dapat alam at sinusunod ng mga Hudyo o ng isang Israelita. Pero sabi po doon, malapit ka nang mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Okay? Malapit ka nang mapabilang sa pinagaharian ng Diyos. Dahil alam mo ang batas. At ang batas na ito ay batas ng pag-ibig. So, isa pala ito no, sa basihan no, para tayo mapabilang sa kaharian ng Diyos, ang isa sa tinataglay natin ay dapat marunong tayong magmahal. Marunong tayong umibig. Kaya huwag kang mapapagod at lalong-lalo, huwag kang mawawalan ng pag-ibig. So ang tanong, ano ang pinakamahalagang utos? Ano ang pinakamahalagang utos na nabanggit? Parang ayaw ko na po magsalita ng kung ano-ano. Kasi ito po yung basic na dapat alam ng lahat, lalo na ng deboto ng Nazareno. Ano ang pinakamahalagang utos? Dalawa ang nabanggit. Sige nga po. Sige nga. Sige sa senior. Sino? Taas ang kamay. Hindi, taas ang kamay. Sige po. Ang unang utos, sige po. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo at ng pag-iisip mo at ng kaluluwa mo. Pangalawa, ibig. Kulang pa.
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip at kaluluwa, isip. May isa pa, kulang pa. Ibigin mo ang iyong Hindi, kulang yung sentence. No, kailangan kompleto, ha? Okay, may kulang eh. Sige nga. Ibigin mo ang Diyos ng buong isip, yung malinaw. Sige, kailangan muna perfect muna tayo. Nasabi na, no? Buong puso. lakas yung fourth, Father. Kumpletohin natin. Ibigin mo ang Diyos ng lalo sa lahat. wala na. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, at buong lakas. buong lakas. Okay. Kala niya naman, may effort din naman. Ito po ay langis ng Nazareno. Yan. Sige nga, mahalaga po yun, ha? Ibigin mo, kaya nga ang sabi, makinig ka, Shema, makinig ka, Israel, ang Panginoon mong Diyos. Okay? Ibigin mo, sige nga, sabay-sabay po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Nay, maaalala ba ito? Yan ang una. Yan ang pinakamahalaga. Okay. Pangalawa. Sige nga. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay. Malinaw po ito, ha. Dalawang pinakamahalagang utos na dapat alam ng lahat, lalo na ng deboto ng Poong Nazareno. Dahil, gaya ng nasasabi natin, ang imahin ng Poong Nazareno ay imahin ng pagmamahal. Okay? Pag nakikita mo ang imahin ng Nazareno, yan ay magpapaalala ng pag-ibig sa iyo ng Diyos. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Kasi hanap tayo ng pagmamahal sa labas, kung saan-saan, na hindi talaga mapupunan at tanging ang pagmamahal ng Diyos. Tingnan natin ulit, ha? Ang pag-ibig ay isang utos. Sabi po, no? Ibigin mo. Di ba pag sinabi, ibigin mo, commandment, kinukuman kita, inuutusan kita. At ito ay isang batas. Batas ang pag-ibig na dapat mong sundin. Kaya nga, kapag may sinaktan ka, sumusuway ka sa batas ng pag-ibig. Pag may niloko ka, pag may sinaktan ka, pag may inagrabyado ka, una't higit, lumalabag ka sa batas ng pag-ibig. At hindi pwedeng tawagin kang deboto kung hindi ka marunong umibig. O kaya sabi, ayoko na po magmahal. Dito na lang po ako. Sa Nazareno na lang po ako. Sa Kanya na lang po ako. Oops! Tingnan natin. Kung deboto ka talaga ng Nazareno, kamusta ang pakikitungo mo sa iyong kapwa? Kasi yun yung follow-up. Yun yung pangalawa. Ang pagmamahal sa Diyos, nakikita sa pagmamahal din natin sa kapwa. Pero una muna, iibigin mo, sige nga po, kasi basic to foundation ito Pag wala tayo nito, walang saysay. Sabi po, gaano man katalino ang isang tao, kung hindi niya alam ang utos ng Diyos, walang kwenta. Huwag kang magmamalaki. Kahit gaano pa kayaman, kahit gaano ka pakagaling, pag hindi ka marunong magmahal, sumunod sa utos ng Diyos, useless ka. Pasikat lang yan.
Kaya mahalin mo ang Diyos at mahalin natin ang kapwa. Pero tingnan po natin, no? Kaya po, mga kapatid, ngayon po, kabi-kabilaan na natin naririnig, no? Yung mga sinasabi ng mga gustong maglingkod sa bayan. Nag-a-apply sila ng trabaho. Trabaho po ito. No, ang pagiging isang politician ay isang trabaho. Nag-a-apply sila sa atin. At isang katangian na dapat natin tinitingnan, ito bang taong ito ay tapat sa utos ng Diyos? Sabihin nyo nga po, tapat. Yung mas malakas naman, tapat. Hindi ko alam kung nabanggit ko na ito, no? Pero spell natin yung tapat. T. T, tapat. Pag binaliktad mo, tapat pa rin. Katapatan na napakahalagang katangian ng isang tao na gustong maglingkod sa bayan, dapat tapat sa Diyos. Ano man gawin mo, pagbali-baliktarin mo man, tapat yan sa Diyos. Di ba, narinig natin, no, sinabi na, hindi mahalaga sa isang politiko, no, sa isang maglilingkod ang katapatan, yung honesty. Hindi mahalaga yun. Yun ang sabi, di ba, no? Ay, sa atin, bilang deboto, nananawagan naman ako sa inyo, tingnan ninyo yung katangian ng isang politiko. Ito ba'y tapat sa Diyos? Sa Diyos. Kasi sila po yung, no, sabi nga, gumagawa, ang dami nating batas at ngayon, pagpasok nila, gagawa na naman ng batas yan. At ang dami-dami nating batas. Pero useless kasi nga, hindi nakabase sa batas ng Diyos na umibig. Kanino ba sila tapat? Kay Lord ba? O sa drug lord? Kanino ba tapat? Hindi tayo pwedeng, no? Hindi tayo pwedeng upo-upo lang diyan. Hindi tayo pwedeng panasar-nasareno. Yung hanggang doon lang, hindi. Kasi may mission nga tayo, di ba? At yung gagampanan natin sa pagpili. Kaya nga, pinagdadasalan natin. Inihingi natin sa Nazareno na bahagi ng pagboto natin ay dahil nagmamahal tayo sa ating kapwa. Pagboboto ka, hindi lang sarili mo ang isipin mo, lalo tigit yung iyong kapwa. Yung mga susunod na henerasyon, yung mga kabataan natin ngayon. Mahal mo ba sila? Pues bumoto ka ng isang taong tapat sa Diyos. Ng isang taong umiibig sa Diyos. Kasi po, no, sabi nga, pagbaliktarin man natin, no, kaya nga maganda yung honesty, maganda yung katapatan. Hindi lahat na nagsasabi, mahal ko ang aking kapwa, iniibig ko ang aking kapwa, nagmamahal sa Diyos. Hindi lahat ng sinasabing, mahal ko kayo, nagmamahal sa Diyos. Pero lahat ng nagmamahal sa Diyos ay kayang-kayang magmahal sa bayan. Kayang-kayang magmahal sa kapwa. Kasi, no, yung iba, may ibang Lord. Hindi si Lord, kundi may ibang Lord. No, nandiyan ang Lord of the Ring. Nandiyan ang drug lord. Nandiyan ang Lord ng syndicate. Nandiyan ang Lord ng kung ano-ano. Pero si Lord, wala sa picture. Yeah, gusto nga suwayin kung ano ang batas ng Diyos eh. Di ba? Kaya ang batas ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Ang batas ng Diyos, huwag kang makikiapid. Pero, gawa tayo ng batas na kukontra sa batas ng Diyos. Tayo kasi pumipili. Tayo ang pipili ngayon. Binibigyan, pwede nga lang, no? Isang click lang. Gawin ng Nazareno. Ito ang mga nakarapat-dapat. Sila dapat
Pero hinahayaan niya tayong mag-isip. Hinahayaan niya tayong magdesisyon bunga ng pag-ibig. Gagawin mo yan ng may pag-ibig, ng may pagmamahal. Sana po, isang katangian na dapat nating tinataglay bilang mga nagmamalaki o pinagmamalaki na ikaw ay deboto ng Nazareno, ikaw dapat ay marunong magmahal. Utos ng Diyos, umibig ka. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, umibig ka. Yeah. Hindi pwedeng galit. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa galit. Kailangan buhayin natin ang pag-ibig na ito. Pag-ibig sa paligid. Umibig tayo. Amen? Thank you.